Question na muna for Kim. Kasi ang dami mong first time dito, di ba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena. Pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with Jay? Happy naman. Charot lang. Gusto niya yun. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Bahala sa'yo. So, ang dami na ng paliwanag sa akin, ganyan. Parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksenang yun ni Paolo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and nade-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM, medyo madali na yun. Yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Base sa napanood pa lang namin na yung mga scene pa lang. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Thank you. Oo, parang kapanood lang kita nung araw. Tapos, liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si King sa TV. Baga, nag-aaral pa lang po ako. Naabangan ko na po sila sa TV. Ayun. So, direct pakidetalye naman. Ano ba si Kim nung sinushoot yung scene na yun? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo naka-angat ang... Siguro I'd appreciate first how I look at Kim as an actress. Laging sinasabi sa kanya to, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya. And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero yung kagaya ng sabi nila, yung masayahin mga tao, malalim yung ibibigay. So when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro. She's really, while she was saying na nervyos siya, struggle yung pagtaas ng legs na yun, no? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng Rhyme, galing sa Fit Check. Na comedy and life. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility ng bata. Kasi talagang sobrang end-to-end, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon.
No? By accident, nakita ko yung notebook eh. Naka-ilomero ko. So, binuksan ko. Okay. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, yan lang siya dedicated mo sa trabaho. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan paliwanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Rain itong bata nito. I'm sure when you saw the episodes, marami pa po yun 14. Kung hindi kayo makahinga dun sa first 2, walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are Kim. And I think that's what she did this series. Wow. Reaction, Kim? Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung fights ko din yung pagkakaubo na. Ako naman, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din eh. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga yung, sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Backup na. And then, walang iyakan, Direk. Wala namang moment na gano'n. No. She was, when she was a friend. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Yun. So, struggle kasi sabi niya. Pero naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan rin ako. Kasi, it's scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksena ganun. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo. We did some scene with Kim and JM naman. Pero lang 'yon, mala-mala. Abangan nyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at ni JM, marunong sila magdala ng leading lady. Kasi alam mo kasi yung kaba ni Kim with regards to that scenes. Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya. Yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena. Pero nagagawa naman niya, sabi nga ng Direct FMR, may notes siya kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like sina Angie Salvacion, yun. Parang, know your character, parang gano'n. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, may marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasilip pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung eto na. Sige na. Yun nga, congratulations. Kasi parang habang pinapanood namin, parang ibang Kim talaga na yung siya. Kim tune na kilala namin. Yes. At the same time, mixed na yung mga emotions namin na parang landi naman yung Kim. Juliana yun. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yun. Ayan, thank you very much. Kasi pa sana ako, pwede pa ba isa na lang? Go ahead. Ayan. Siyempre, dapat may
pa-tribute ako kay Maricel, di ba? Yes. So, kumusta working with the Maricel Soriano muna, yung apat muna Marian tatanungin ko. Kailangan marinig natin kung kumusta ang pakikipagtrabaho nila sa Diamond Star. Kaya. Ako, I was super nervous. Actually, in the beginning, working with Inay, I mean, she is the Diamond Star for a reason, diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo and Direk FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So nawala yung kaba? Nawala. At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Nay. Thank you. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star siya. Sabi ko nga po kanina, hindi niya yun pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga sa set, inaalagaan niyo po kami. And yung naging, sabi ko nga kanina, naging challenge sa akin pagka nakaka-excite ako siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Okay. Parang nadadala ako sa scenes. Ayan. Kim? Ako naman, very generous si Inay. Dami niyong binibigay sa amin. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, ang dami-dami ko na sapatos na mamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyang pagkain lagi sa kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganon. Pero pag eksena na, yun na yun. Siyempre kakabahan ako. Sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So parang medyo nininervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi siyempre, ang dami nang nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba? Hindi pa? Opo, Okay. nangyari na. Tsaka sobra po akong natigal ka. Because? Siyempre, di ba, yun, pangarap na isang artista na masampal. Di ba gumawa kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Sarap. Yun, bucket list yun namin. Check. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang dapat niyo pong panoorin dahil baseball. Charot lang. Pero sobrang akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko eksena kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yun, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artistang katulad namin. Of course, Paul. Kasi Parang parang yung naubos. mga confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila. Pero, pero yun nga po, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. Wala po akong masasabi, kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya, kundi napakaraming respeto at paghanga. Okay. Reaction na lang. Reaction of course ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Parang kayo dapat ang bibigay sa kanya ng cash. Wala lang salita ang natatanggap ko. Wala lang. Hindi. Love ko sila. Sobra. Sa set, ako ay nag-aalaga. Pero sila kayo, nilalagyan ko ng pulbos dyan sa likod. Nilalagyan mo ng sapin sa likod. Sapin dito sa harap. Di ba? Nako. At saka yung mga dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Baby girl ko yan. Pareho kaming paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa lang ng tawa. Sino kaya yun? Nakakatuwa sila. Masaya ako, kaya looking forward ako pumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Naghanap na ako ng latest. Anong latest ngayon? Ganon. Ayan. Thank you very much. And of course, abangan pa namin yung mas marami pang matitindi. Thank you. Thank you. Aaron, sino next? Yes.